magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pastor Nanding, Pastor Claude, salamat at naandyan na kayo. At dito naman sa church, kasama ko si Nati Alma, si Abby at saka si Sammy. Nawa ay maka-join pa rin yung ibang kasama natin. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tuloy natin yung nabitin tayo kagabi doon sa verses 13 to 17. So tutuloy natin ngayon yung verses 14, 16, and 17. At bago yan, ay tayo uli ay manalangin. Samahan ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito. Sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin sa pagbibigay mo ng oras at panahon, pagkakataon upang kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabi pong ito. Iamin pong pinapaubaya sa itinatagubilin ng lahat, Ama. Madiscuss po ito ng maayos at matuto po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ay aming maparangalan sa aming pag-aaral. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, ayan. So, tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagaya ng nabanggit ko kanina, kagabi natapos natin yung chapter 42 ng Isaiah, verse 13 and 14. At ang verse 13 ay tumukoy doon sa pagiging mandirigma ng Mesiyas o ng Panginoong Hesus. At binabanggit dito na siya ay lalabas parang mandirigma na handang lumaban. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay at ang kapangyarihan niya ay ipapakita sa mga kaaway. Ito ay hindi ito tumutukoy sa pisikal na pakikipaglaban o pakikipag-away na pisikal na patayan. Kung hindi ito ay tumutukoy doon sa spiritual na pagdirigma na kung saan ang kinakalaban dito ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus ay ang sitwasyon ng kasalanan o ang pakikipaglaban sa mga taong nagdadala ng kasalanan at kapangitan sa mundo. Ito ang ministeryo ng Panginoong Hesus na hindi naunawaan ng mga Israelita sa panahon ng kanyang pagbaba dito sa lupa. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po at nakasama kayo ngayong gabi. Ayan. Ang pakikidigma na dito na binabanggit ng Panginoong Hesus ay tumutukoy doon sa kaniyang pagtubos sa kasalanan, pakikipaglaban sa mga puwersa na nagiging sanhi ng pagkakasala, umaalipin sa mga tao, kaya sila ay nadadala sa mga kamalian. At ito'y alam nating lahat. So yung binabanggit itong pakikipaglaban, ito mismo yung kamatayan ng Panginoong Hesus, yun ang kanyang naging tagumpay. Ang isang sitwasyon dito na pwede nating masabing literal na pakikipaglaban ng Panginoong Hesus ay yung sakit, yung bigat ng kanyang damdamin na naramdaman niya doon sa Garden of Gethsemane. Sa panahon na siya'y nananalangin, ang sabi niya ay, sabi niya sa Panginoon, kung maaari ay alisin mo itong saro ng kapighatian, subalit ang kalooban mo pa rin ang mangyari. So talagang hindi natin maunawaan, hindi natin kaya ipaliwanag anong bigat ang nararamdaman ng Panginoong Hesus nung kapanahonan na iyon. So itong binabanggit sa chapter 42 verse 13, ito ay propesiya, ito ay larawan ng pakikipaglaban na ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi pa ito nangyari sa panahon ni Isaiah, prophecy pa lamang. Pero sa kapanahonan natin, alam na natin eksakto kung anong nangyari at kung anong naging hirap o naging pagpapakahirap ng Panginoong Hesus. Ayan. And then sa verse 14 din naman, ang sabi doon, mahabang panahon na ako'y nanahimik, ngayon dumating na ang oras para ako ay kumilos, parang manganganak, ako'y sisigaw sa tindi ng kirot. So ito ay symbolically tumutukoy ito sa sitwasyon ng panahon ng Great Tribulation, kung saan yung pagsigaw, yung paglaban ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagkilos ay mararamdaman ng mga tao. At ang sakit na mararanasan ng mga tao ay kasing tulad ng sakit na nararanasan ng isang babaeng nanganganak. Yung hirap, yung lahat ng pasakit ay ganun ang mangyayari. At ito ang mararanasan ng tao na hindi sumunod sa kanya sa panahon ng Great Tribulation o yung
matinding kapighatian. So yan po ay ipinapakita dito na yan ang mangyayari sa mga tao na hindi susunod sa Panginoong Hesus o sa Panginoon Diyos, yung mga hindi mananampalataya. So kung ating mababasa sa aklat ng pahayag sa Revelation, napakatindi ng mga description na binabanggit doon. Particularly yung 21 symbols doon. Okay? Ngayon, sa talakayin natin yung verse 15, 16, and 17. Ang sabi sa verse 15, ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at ang iba pang mga halaman. Ang mga ilog at lawa ay matutuyo at magiging disyerto. Verse 16, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila at papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Verse 17, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Okay, magandang gabi Sir Irene at Brother Edgar. Salamat sa inyong pagsama. Itong verse 15 ay nagpapakita na ng pagsasalita ng Panginoon tungkol sa kanyang kapangyarihan at kakayahan na lupigin at mapagtagumpayan ng anumang balakid o hamon, anumang bagay na kukontra o lalaban sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo, ay kayang-kayang lupigin at pagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Kung ating maalala, yung kanyang pagkamatay sa krus, ay maraming panahon, maraming sitwasyon na siya'y pinigil. Magandang gabi, Nanay Epi. Even si Apostol Pedro ay sinubukang pigilin ang kanyang kamatayan pero hindi ito nagtagumpay. Ang imahe ng paggawa ng mga bundok at burol na walang silbi, ang sabi dito, ang mga bundok at burol ay aking gigibain, ay ito'y nagpapakita ng kapangyarihan at kakayahan ng Panginoong Hesus o na nagawin ang lahat ng bagay upang matupad ang kanyang ministeryo. Ito'y nagpapakita at naghahatid ng otoridad na mayroon ang Panginoon sa natural na mundo. Hindi lang yung mga tao ang kaya niyang kontrolin, sa halip yung mga natural na mundo. Yun nga, yung ating ecological system, gaya ng bundok, ng ilog, yung disyerto at lahat ng mga bagay na hindi nilikha ng tao. Ang ipinapakita nito ang kanyang kakayahang magdulot ng matindi at sagarang pagbabago at ang kanyang kakayahang kumontrol sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasama sa mga tema sa talatang ito ang soberanya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihang magdulot ng pagbabago at ang kanyang kontrol sa mga pwersa ng kalikasan. Walang ibang nilikha o walang ibang tao sa mundo na kayang makagawa ng mga bagay na ito. Yung pagkontrol niya sa kalikasan, sa bagyo, sa yung tubig sa dagat, sa disyerto, lahat ay kaya niyang gawin. Ang tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. At ito ay nagsasalita o nagpapaunawa sa ideya ng banal na paghatol at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Ang mga temang ito ay naaayon sa mas malawak na mensahe ng aklat ni Isaiah na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos at ang pangako ng kaligtasan at pagkapanumbalik para sa mga sumusunod sa Kanya. Kung makikita natin dito, yung lalim ng description, ang sabi ay gigibain ng bundok at burol, malalanta ang damo at iba pang mga halaman. Ang mga ilog at lawa ay matutuyo at magiging disyerto. So ito ay, lahat ay tumutukoy sa natural na bahagi ng mundo. Pero ang isang bagay na nais ipahiwatig dito, kahit yung ating puso na napakatigas, na napakaraming balakid sa ating buhay, ay kayang ayusin ng Diyos. Kaya niyang baguhin. Ang isang tao ay karaniwang punong-puno ng mga balakid, ng mga kaguluhan sa kaisipan at sa puso natin. Pero ang lahat ng ito ay kayang ayusin ng Diyos. Sa isang salita lang ng Diyos ay kaya niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya niyang buhayin ang mga patay, kaya niyang sirain at talunin ang lahat ng puwersa na nagpapasama sa atin.
Ito ang talatang ito ay nakasentro sa mensahe ng kaaliwan at katiyakan sa mga tao ng Israel at syempre sa atin na sa kasalukuyang panahon. Alam nating lahat ng Israel ang piniling lahi ng Diyos, subalit sa ating kapanahunan hindi lamang ito tumutukoy sa Israelita, pati mga hintil. At ito ay nabasa natin doon sa Romans chapter 9, chapter 10 at chapter 11. Tinitiyak sa kanila na ng Panginoon na siya ang may kontrol at sa huli ay magdadala siya ng katarungan at pagtubos. Ang mensaheng ito ay pinagmumulan ng pag-asa at pampatibay loob sa mga Israelita na nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ay kasama pa rin nila at may plano para sa kanilang kinabukasan. Okay, magandang gabi kay Lynn Peldonia Falco. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Ang mga imahe ng mga bundok at tuyong ilog ay maaaring kumatawan sa mga hadlang at hamon na kinakaharap natin sa buhay. Kung paanong ang Panginoon ay may kapangyarihang madaig ang mga likas na pwersang ito, siya rin ay may kapangyarihang tulungan tayong madaig ang sarili nating mga personal na pakikibaka at paghihirap. So ito yung binabanggit ko kanina, yung ating damdamin, yung puso, yung emosyon, o lahat ng kabigatan at kahirapan na ating nararanasan, ang lahat ng ito ay kayang ayusin ng Diyos. Atin lamang itong ipagkatiwala sa Kanya. Ano ba yung mabigat na pinagdaraanan mo o pinagdaraanan ng sino man sa atin sa kasalukuyang panahon? Atin lang itong idulog, ibigay sa Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya. Sigurado na kayang-kaya niyang ayusin ang mga bagay na ito. Walang mahirap sa Diyos, walang hindi siya magagawa, walang imposible sa Kanya. Ang sabi nga ng iba, ginagawa niyang posible yung mga bagay na imposible. Dito, yung pagkatuyo ng mga ilog at lawa ay sumasagisag sa matinding pagbabago. Kung kayang baguhin ng Diyos yung ilog, yung lawa, yung disyerto, ay lalo nang kaya niyang baguhin yung ating mga pagkatao. Kaya nga, yung buhat sa sitwasyon na tayo ay makasalanan, tayo tinubos niya, niregenerate tayo, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tinatawag tayong born again, naging born again, muling ipinanganak sa aspetong espiritual, at binigyan ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. At yan ay mangyayari sa dulo ng panahon. Kung paanong maaari niyang gawing isla ang isang ilog. Yung isla ay kalupaan. No? So yung ilog na malakas o yung dagat ay po pwede niyang gawing isla. So ibig sabihin kayang-kaya niya lahat. Walang mahirap, walang imposible sa Kanya. Muli ang talatang ito ay makikita bilang isang paalala ng mga kahihinatnan ng pagsuway at pangangailangan ng pagsisisi. Ipinapakita dito na ang pusong totoo, ang pusong nagsisisi, nanunumbalik at sumusuko sa Panginoon ay kayang-kayang baguhin ng Diyos. Ito yung kailangan nating lahat. Lahat naman tayo may kasalanan, lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto sa ating buhay. Pero ang nakakalungkot, dahil sa ating kamalian na yan, tayo pwedeng mapahamak sa huling panahon. Pero kung tayo'y susunod, mananampalataya sa Panginoong Hesus, kayang-kaya niya tayong baguhin at isaayos. Ayan, salamat Brother Edgar. Walang imposible sa Panginoon. Lucas chapter 1 verse 37. Sa verse 16, ang sabi dito, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita, gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila, at papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Ang talatang 16 ay kaugnay ng binabanggit sa talatang 7 na nagsasabing, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang talatang ito'y nagpapahiwatig ng pangako ng Diyos na gagabay at pangangalagaan ng mga taong kanyang pinili, lalo na ang mga nakakaranas o maaaring makaranas ng kahirapan o pakiramdam na naliligaw. Maraming tao sa kapanahon na natin ngayon ay nawawala, naliligaw. Hindi alam ang pupuntahan, ang direksyon ng buhay. Litong-lito. No? Ang description nga doon sa Matthew chapter 9,
parang mga tupa na walang nagpapastol, hindi alam ang pupuntahan, hindi alam ang direksyon. So maraming mga taong ganyan sa ating kasalukuyang panahon. Minsan nga nasa loob na ng church pero nalilito pa, hindi pa rin alam ang gagawin. So ang binabanggit dito, kayang baguhin uli ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang sabi niya doon, aakayin ng mga bulag sa daan na hindi nila nakikita. Siyempre, bulag nga Kaya paano niyang makikita yung daan? So pinapakita dito ang kakayahan ng Diyos na pamunuan at gabayan ang mga nabubulagan sa bahaging espiritual. Yung walang kaalam-alam sa kaligtasan, yung walang kapag-asa sa buhay ng kaligtasan, ay kayang ayusin ng Diyos. Ang sabi nga sa Efeso chapter 2 verses 1 to 7, tayo mga dating patay. Ang patay, walang pag-asa, walang kakayahan, walang magagawa, pero muli tayong binuhay at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay sa atin, tayo ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos, bunga ng kagandahang loob niya at sa pananampalataya. So, yan po, napakaganda. Lagi nating binabanggit ang mga bahaging iyan ng Biblia kasi yan ang pinakasusi at pundasyon ng pagiging born-again Christian. Ulitin ko lang po, ang pagiging born-again Christian ay hindi nakukuha sa pagpunta sa simbahan o sa pagganap sa anumang ministeryo. Pwedeng, bagamat syempre, ang isang dahilan bakit tayo pumupunta sa church, ang pundasyon ng lahat ng ito, yung pagiging born-again. Pero marami po mga tao, lalo sa kasalukuyang panahon na laman ng church, aktibo sa ministry, devotion, Bible study, lahat, pero hindi naman totoong naging born-again Christian. Hindi rin po ligtas ang mga taong iyon. Nasasayang lang ang panahon nila. So sila yung mga taong binabanggit sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23 na palalayasin ng Panginoong Hesus pagdating ng panahon. Yan. Dito sa mga talatang ito, nangangako ang Diyos na dadalhin sila sa isang bago at hindi pamilyar na landas. Isang landas na maaaring hindi nila alam o napag-isipan, hindi pumasok sa kanilang imahinasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos upang pamunuan at magbigay ng direksyon, kahit na sa hindi pamilyar o mapaghamong mga sitwasyon. May binabanggit pa sa talata na aakayin ng mga bulag sa daan na hindi nila nakikita. So nabanggit natin kanina, ito'y nagpapatibay sa ideya ng patnubay at provisions ng Diyos. Ito'y nagsasalita sa paniwala na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa paraan ng mga tao. Ang mga tao na naliligaw ng landas, hindi alam ang direksyon, pag pumunta sa ibang tao, kalimitan ay lalong maliligaw. For example, may isang taong nagugulumihanan, bagsak sa kasalanan, pumunta sa isang church, ay nakatagpo ng church na mali ang itinuturo, lalong maliligaw. Kaya lang dito sinasabi na ang Diyos, pag dumirekta ka sa Panginoon, matututunan mo ang mga bagay na to. Madadala ka niya sa totoong landas, totoong direction. Yan. Yung salitang path, PATH, binigyan ni Bong sa aking ng acronym So later on, i-discuss natin yan. Napakaganda noon. At siya ay may kakayahang pangunahan ng kanyang mga tao sa bago at hindi pa natukoy na teritoryo. Yung kaligtasan o yung buhay na walang hanggan. Binibigyang diin nito ang elemento ng pagtitiwala at pananampalataya sa karunungan at pangangalaga ng Diyos. Ang tanging kailangan natin ay manampalataya at magpatiwala sa Diyos. At iyan ang totoong magdadala sa atin sa katiwasayan sa kaligtasan. And then, binanggit ulit dito yung salitang kaliwanagan o yung liwanag buhat sa kadiliman. Nabanggit na natin to discuss ng mga nakalipas na panahon. Ang totoong mananampalataya, ang totoong nagbigay ng buhay sa Panginoong Hesus ay namumuhay sa liwanag. I think 1 John chapter 1 verses 5 yata iyon. Ngayon, kung kayo nagkasabing born again Christian ka, tapos namumuhay ka sa kadiliman, mga kasalanan pa rin ang ginagawa mo, mali pa rin yung ugali, abay, hindi ka totoong na-regenerate, hindi totoong naging Kristiyano. Kaya ang sinasabi dito, ang isang karakteristik o katangian ng totoong mananampalataya ay namumuhay sa kaliwanagan. Ang Panginoong Diyos ang nagdala sa atin sa kaliwanagan. At kung may pagkakataon na tayo'y nagugumon uli sa kadiliman, kayang-kaya tayong ibalik ng Diyos
sa pamamagitan yung kayong banal na spirito. Kagabi ay natalakay natin yung paggabay, pangunguna ng banal na espiritu. Hindi hahayaan ng banal na espiritu ng kanyang pinili, ang kanyang mga iniligtas ay mapahamak. Napakaraming verses sa Romans chapter 8, ang sabi doon, sinong makakapaghiwalay sa atin? Walang makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. At binanggit isa-isa doon yung mga mahalagang bagay na pwedeng magpahiwalay. Pero wala ni isa man doon na makapaghiwalay sa atin sa piling ng Panginoon. At sa John chapter 10, may binabanggit na hawak-hawak tayo ng Diyos sa kaniyang mga kamay at hindi tayo maaagaw ni numan. Napakaraming verses na magpapatunay. So ito'y nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na tayo ay arugain, alagaan, at lahat ng magagandang bagay ay ibigay sa atin bilang kaniyang mga anak. Yan. At binabanggit pa dito at papatagin ko ang mga daang baku-bako. Well, hindi ito literal na daan. No, hindi ito yung kasi ang daan kasi ay talagang paliko-liko yan. Mayroong purpose ang engineering. Bakit may kurbada sa kaliwa, may kurbada sa kanan? Bakit may humps? Bakit may pababa? Merong engineering reasons. Binabanggit dito, hindi ito literal na daan, kung hindi ito yung direksyon ng mga tao. Saan ba papunta ang tao? Sa pagkakasala, sa kamalian, o sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin dito, yung daan ng tao, pwedeng ayusin ng Diyos, yung kanyang pamamaraan sa buhay. Basta at ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Ang isang tanong na kailangan nating pagtuunan ng pansin, ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Ano ba yung pamamaraan mo? Ang pamamaraan mo ba'y nakalulugod sa Diyos? O ang napapapurihan mo ay yung sarili mo at ibang tao? Now, kung mayroon tayong ganoong pamamaraan, idulog natin sa Panginoon at ipagkatiwala at hayaan nating baguhin niya ang ating pamamaraan na ito sa buhay. Pamamaraan sa buhay bilang tatay, bilang nanay, bilang mga anak, bilang mag-aaral, o pwedeng sabihin bilang pastor. Maraming pastor na gumagawa ng sariling pamamaraan at hindi yung sinasabi ng Biblia. Maraming Kristiyano na gumagawa ng sariling paraan. Maraming mga politiko na sumasablay sa pamamaraan at tamang sistema ng batas. Ngayon, sa sistemang binabanggit dito, kayang patagin ng Panginoong Hesus ang daang baku-bako. Kaya niyang diretsuhin yung mga uneven parts ng ating buhay. Yung puso natin na minsan ay tadtad ng kasalanan, galit, sama ng loob, mga hinanakit, o ano pang mga bagay na nagpapahirap sa atin, lahat yan ay kayang ayusin ng Diyos. Kaya higit pa siya sa isang doktor. Ang doktor, hindi niya kayang ayusin yung mga physical na sakit ng huhula lang ang doktor eh. Yung halimbawa, yung sakit ko, may problema yung balbula ng puso. Hindi ito kayang gamutin ng doktor. Ang sasabihin ng doktor, palitan natin ng balbula ng puso mo, kukuha ng malusog na bulb dun sa sa ibang tao at ididikit. Alam natin na hindi yun magiging compatible. Magiging compatible yan siguro mga ilang buwan, isang taon lang. And after a while, babagsak din yan. Bakit? Kasi may disenyo ang Diyos sa puso ng bawat isang tao. Physical, no? Hindi kayang ayusin ng sino man doktor, gaano man kagaling ang isang physical na katawan kasi mayroong disenyo ang Diyos. Pero ang puso na yan, sa usaping spiritual ay kayang ayusin ng Diyos. Even physical kayang ayusin niya ng Panginoon. At yun ang binabanggit dito. Walang hindi kayang ayusin ang Panginoon sa ating mga buhay, sa buhay ng mga taong susuko at magpapasakop, magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng ito, sabi dito, ay aking gagawin alang-alang sa kanila. Sa pagmamahal niya, siya pinapatukoyan dito sa bahaging ito, yung mga Israelita. Ayon sa pagmamahal niya sa kanyang lahing pinili. Pero siyempre, alam na natin na generally, hindi lang naman talaga Israelita ang kanyang pinapatukuyan. Lahat ng mga tao na mananampalataya sa kanya. So, ayan po. Huwag natin pag-usapan sa talakayang ito yung salitang election. Sa ibang pagkakataon natin iyan tatalakayin. So, tinitiyak nito na ang mga pangako
ng Diyos sa mga tao ay totoo, mangyayari. At walang sino man ang makakakontrol, makakapigil sa mga kayang gawin ng Diyos. Sumasakop ang talatang ito, ang mga pangungusap na ito sa iniaalok ng Diyos na pag-asa at katiyakan sa mga nakadarama ng kahinaan, pagkawala o pagkaligaw, kawalan ng katiyakan, mga nawawala sa tamang direksyon o napapagod, na nahihirapan sa problema. Parang yung binabanggit sa Matthew 11:28, ang sabi doon, kayong mga napapagod ay lumapit sa akin at kayo ay aking pagpapahingahin. So dito, pwedeng sabihin na ang inyo bang mga daan ay baku-bako, kayo ba ay namumuhay sa dilim, kayo ba ay nabubulagan sa takbo ng mundo, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng bagong paningin, bagong pagkaunawa, didiretsuhin ko at papatagin ng inyong daan, pamumuhayin ko kayo sa kaliwanagan. So yan po ang napakasarap na nilalaman ng bahaging ito. Sa panguli, yung verse 17, ang sabi dito, biglang naiba ang tema, no? Ang sabi, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Biglang nalipat uli doon sa Diyos-Diyosan. Bakit kaya? Ito ay dagdag na patunay kasi binanggit sa 15 and 16 yung kakayahan ng Diyos. Ipinakita doon gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Ngayon sa 17, ipinakita ni Isaiah na ang ibang Diyos ay wala ng ganitong kakayahan. Yung lahat ng kayang gawin ng Diyos na tinalakay sa 15 at 16, sa 17 sinabi na hindi ito kayang gawin ng Diyos-Diyosan. At kung kayo ngayon ay naniniwala sa Diyos-Diyosan, ay mapapahiya kayo. Kung kayo nagtitiwala sa Diyos-Diyosan, mapapahiya kayo kasi yung pangako na nandun sa 15-16 ay hindi kaya. Gatiting man, napakaliit mang bahagi ng pangako nung kayang gawin ng Diyos sa 15-16, hindi kayang gawin ng mga Diyos-Diyosan na ito. So nagpapakita ng kawalang silbi, ng kawalang kakayahan, inability, incapability, at pagiging patay ng mga Diyos-Diyosan. Muli, ito ay nagbibigay paalala na ang tunay na pagtitiwala ay dapat ilagak lamang o ibigay lamang sa iisang tunay na Diyos at hindi sa anumang ribulto, Diyos-Diyosan o anumang gawa ng tao. Alam na nating lahat ang tema ng idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basag na tayo dyan. Napakarami ng talakayan simula pa lang sa Exodus hanggang sa buong kasaysayan ng Israel ay tinalakay na yan. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin mga idol worship. At extended pa nga ito doon sa mga personal idol natin. So alam nating lahat na ito ay walang magagawa. Hindi nito kayang baguhin ang buhay natin. Hindi nito kayang ayusin ang anumang baku-baku sa ating buhay dahil wala itong kakayahan. Ngayon, kung ang ating Diyos-Diyosan na binabanggit ay ang sarili natin, yung maling pagsamba ay lalong magugulo ang buhay natin. Maraming mga tao na nag-aakala na sila'y marunong, sila'y magaling, ayaw lumapit sa Panginoong Diyos at ang iniisip ay kaya nilang ayusin ang buhay nila. Pagka ganyan na nangyari sa buhay mo, kapatid, ay lalong magugulo ang buhay mo. Magpapatong-patong lalo ang problema. Kaya kalimutan natin yung pride, yung ego, yung pagiging makasarili, pagiging palalo o pagmamataas, pagmamalaki, kayabangan. Kasi ang lahat ng yan walang dadalhing mabuti sa ating buhay. Tayo'y lumapit sa Panginoon, isuko natin ang ating buhay sa Kanya, siya lang ang ating sambahin. At makikita natin, ang mga pangako ng Diyos ay tunay na mangyayari. Hindi man ito bigla, hindi man ito agarang mangyari, makaranas pa man tayo ng kabigatan at mga problema sa buhay, sigurado na sa dulong panahon na mararanasan natin ang kaayusan na ipinapangako dito sa mga propesiya ni Prophet Isaiah. So, napakasarap, napakaganda na mapag-usapan ng mga bagay na to bilang paalala sa ating lahat. Baka meron sa atin dito mga Kristiyano, laman ng simbahan, naglilingkod, pero nasa kadiliman, nasa baku-bakong daan, at maraming mga imperfections, maraming mga sablay sa buhay sa puso bilang mga mananampalataya. So, ito na yung panahon
para lagi tayo, na patuloy tayo mag-reflect at i-assess natin ang ating buhay. Ulitin ko yung Psalms 139 verse 23 and 24. Search me, O God. Ang sabi doon, saliksikin mo ako, Panginoon, dahil baka ang buhay ko ay may mga maling ginagawa. Baka may mga maling direksyon na tinatahak. Dalhin mo ko dun sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, yan po, no? Sa ibang pagkakataon ay pwede natin itong matalakay. Yung ihinandang mensahe ng Panginoon sa Sunday ay medyo related sa talatang ito. So, atin itong matatalakay ng mas maganda. Medyo dinadala tayo ng Panginoon. Ang Touching Lives at yung mga ibang kasama natin ay dinadala ng Panginoon doon sa sitwasyon ng spiritual maturity, talagang pag-uubusin yung lahat ng mabibigat sa buhay natin. Magandang gabi si Sir Jane, salamat. Bagamat medyo patapos na, nandyan ka pa rin. No? Better late than never, sabi nga nila. Okay. So, yun po ang tema, talakayan na ating tinalakay sa gabing ito. Manatili tayo sa Diyos, umasa tayo sa Kanya, dahil sanging sa Kanya lang tayo makakaasa. Lahat tayo nakakaranas ng problema, kabigatan, mga bagay na hindi natin gusto, mga bagay na nagpapahirap sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tatandaan natin mayroong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7, paborito ni Pastor Claude. At hindi niya tayo pababayaan. At napakalinaw, no? Napakalinaw ang sabi doon kung saan tayo mahina sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Kung saan tayo mahina ay doon malakas ang Diyos. Kayang-kayang ayusin ng Panginoon ng buhay natin. Kapatid, ano yung pinagdaraanan mong mabigat sa buhay mo ngayon? Ano yung nagpapahirap sa iyo na parang babagsak ka na? Parang magkukumit ka na ba ng suicide? Nababurnout ka na ba? Hindi lang po kayo. Kung meron pong nabibigatan dito sa lahat ng sitwasyon na nangyayari ay siguro ako yon. Katabi ko lagi dito yung libro. 2 libro yung binabasa ko ngayon eh. Ito yung On the Brink, Grace for Burned Out Pastor. Tapos meron pang isa sa bahay, Climbing Out of Depression. So yung ganoon. Pag-ahon sa depression, binigay ni Pastor Denny sa akin yan eh. So yun po, plus, syempre, nabanggit ko sa GC kanina, bukod doon sa mga kabigatan, ay may mga physical na sakit na nararamdaman. Sabi ko nga, ang Panginoong Diyos ay hindi nagpapabaya. Bahala ang Panginoon. At bilang pastor, bilang lingkod niya ay pinagkatiwala ko sa kanya ang buhay ko. Pero sa Sunday, matatalakay, bago man lang ako kunin ng Panginoon ay maituro ko at mabanggit ang mga bagay na ito kasi napaka-importante nito. So yun lang po, hindi ko na masyadong pahabain. Salamat sa inyong pagsama. Pwede nyo uling balik-aralan yung 15, 16, and 17. Then bukas tutuloy, idudiretso natin sa 18 to 20, dagdag na aral. At lahat ng mga susunod pang bahagi ng pag-aaral na ito ay tutukoy sa kabutihan at pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos sa ating lahat. Sige po tayo magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa buhay na binigay mo, sa lakas ng katawan, sa inspirasyon sa damdamin. Sa kabila ng mabibigat na sitwasyon ay nandyan ka pa rin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo, mabibigat na sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang tumulong sa bawat isa. Hindi ko alam eksakto ang sitwasyon ng bawat kapatid na nakasama namin sa gabing ito. Pero ikaw po, Panginoon, patuloy na magbigay ng kaayusan. Alam mo sila, kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo po kaming lahat. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, Pastor Claude, Sister Jane, si Ate Lynn Peldonia, Nanay Epis, Sir Irene, Brother Edgar, si Nanay Mercy, si Pastor Nanding. Salamat po sa inyong lahat at dito sa church yung mag-iinan ni Ate Alma. Salamat. God bless everyone. To God be the glory.